What's up mga ka-techies? Welcome sa Tech Talks kung saan lagi tayong updated when it comes to innovation and technology. And syempre, kasama ko pa rin ang aking partner, Miss Maylene Sabalboro. Tama ka dyan, partner. And today, pag-uusapan natin ng isang techie topic na kapupulutan natin lahat ng aral, especially for our job seekers out there, no? Napaka-interesting ng topic natin today. That's right, partner. Let Ang topic natin today ay paano nga ba pinoprotektahan ng data privacy law ang confidentiality mo bilang isang job applicant. At syempre, masasagot niyan ng ating mga guests na tatlong IT specialist na suki na dito sa ating show. Kaya i-welcome na natin ulit sila, partner, no? Let's welcome Miss Divine Miranda, Miss Crisbel Jade Tindugan, and Mr. JM Nahera. So welcome po ulit kayo sa ating Tech Talks and thank you for joining us today. Yes, thanks for joining us today. Pero bago tayo magsimula, partner, so nag-research tayo, no, at naglibot sa mga social media posts ng ilang mga trabahador or mga applicants para makita kung ano yung maaring issues sa kanilang online presence. Oo, tama, no? And disclaimer lang kinontak namin yung mga taong to and nag-secure tayo ng kanilang permission para ma-discuss yung kanilang mga post. Tama. So, ayun nga, partner, nilibot natin yung feed ng Facebook, no? At ito yung tatlong post na napili natin na tatalakayin natin today. So, post number one, ayon kay Jimiela Kanegi, ang sabi niya, no, magpapas kung wala pa ring trabaho dahil lang sa kulang ang valid IT. Ano ba to, Pinas? Grabe, ramdam mo yung gigil ni Jamiela no? The same time, syempre yung eager niya na magtrabaho kasi nag-aano siya ng mga IDs and requirements. Yeah, tama ka, partner, pero wala tayong magagawa. Ganyan talaga ang sistema sa bansa natin. Na sana mabago na. Pero partner, hindi lang si Genuela ang may controversial na post. So, eto naman, tingnan natin yung post number 2 mula kay Maria Carla Fowler. Sabi niya, Diyos ko po, sa Balboro Holdings Incorporated, ang baba ng pasahod tapos tumaas pa daw yung tax. Tapos tinanong niya uli, ano na daw, Pilipinas? Oh no, partner, pag ganito yung makikita ng boss nyo o kaya ng HR ng kumpanya, it could be seen as defamation or sign na poor employee conduct, no? Baka maaaring Exactly. ma-terminate pa siya. Yes. At ito pa, partner. So, sa huling post, wala namang kay Maylin Pilapil. Sabi niya naman, partner. Ang sinisisi niya dito is yung HR nung company niya. So, ang sabi niya, grabing HR to, lagi akong pinapahirapan. Tapos, binababaan pa yung sahod ko. Hashtag I hate you. That's that's really tough, no? Especially ngayon, parang hindi na talaga kaya ng mga tao yung ganitong pressure, no? Sana nga mabawasan na yung mga Ah, ganitong issues and it looks like a lot of us are going through the same struggle. Yup. So ngayon, para mas maintindihan natin yung mga implication about sa mga post na to, so makakasama na natin ang ating mga guest na IT specialist. So let's dive into questions. So, ang first question, what is the post about or what is happening in it? Miss Divine, can you share your insight? Sure. So, yung mga post na ito ay nagpapakita ng mga personal instructions ng mga tao na ini-express nila publicly yung mga kakulangan ng sa valid ID para makapagtrabaho, makapagpasahod, or kaya mataas ang buwis. And pero from IT perspective to, na while it's okay to express yourself and importante na maalala natin na ang mga ganitong public post ay mga unity. Mm, um,
Halimbawa, maaari ito na makadulot ng mga privacy concerns or legal issue tulad ng mga defactions or maka-apekto sa reputasyon natin bilang tao sa pagiging employee, isa sa mga tao kung makikita ito ng mga empleyado to hire. Tama. Ito naman ang tanong. Who can currently see the post based on your privacy settings? So, Miss Crisbel, ano po yung masasagot niyo sa question na to? Thank you so much. Ang visibility ng post ay nakadepende sa privacy settings ng user sa social media platform. Kung ang account ni Gemela, Maria at Carla ay nakapublic, ibig sabihin, kahit sino, kahit hindi nila kaibigan or mutual connections ay nakakakita ng post nila because it's on a public space. Pag may nag-search ng pangalan nila, makikita na nila lahat ng post ng mga user na yun. Kung naka-private naman ang account nila, makikita lang to ng mga taong in-approve nila or mga kaibigan nila. Pero may mga pagkakataon pa rin na kahit naka-private, kapag may nag-share ng post, pwedeng makita ito outside ng original audience. Kaya kung hindi nila gusto na makita ng lahat, it's important na i-check ang settings ng privacy at limitahan ang visibility ng kanilang post. In this way, the users can actually limit who can see the post or who are their audience. Great insight, Miss Crisbel, no? Pero eto pa, assuming the worker is very strict about professional image, would this post affect your chances of being hired? Why or why not po, Miss Divine? Definitely, yes. Employees value professional and emotional maturity. These posts, especially those targeting specifically individuals or the company, can be seen as a red flag, affecting their chance of getting hired for one of the companies. Agree with that. So, finally, did you change your privacy settings or take other action as a result of reviewing this post? Why or why not, Mr. JM? So based on the post, the target audience seems to be the general public, specifically to those who are also experiencing the same frustrations. For example, si Janmela, Carla, at si Maylene, mga intensyon nila ay mag-express ng sama ng loob at maghanap ng empathy mula sa taong may parehong pinagdadaanan. Kung titignan natin, most of these posts are directed and individuals in similar situations. Mga kababayan natin na nahihirapan sa trabaho, pasahod, at tuwis. Pero at the same time, they're also posting publicly. So there's a chance na audience sila ay mas malawak, including employers, HR professionals, and even people in authority who might respond or take action based on these complaints. Ito naman, I think, who was the target audience when they made this post? Mr. JM Nahera, what do you think? If I were in the shoes, I would immediately change my privacy settings and delete the post. Additionally, issuing an apology could help repair any damage done. It's a good lesson on the importance of viewing online content regularly. Ayun, ang dami nating natutunan ngayon, partner and mga katekis. Kaya, tandaan, think before you post. Yan, tama. At syempre, lagi natin i-check yung mga privacy settings. And then, salamat din po sa ating mga guests na IT specialist sa kanilang mga valuable insights. That's it for today's episode, mga Katek Talks. Protect your privacy and protect your future. See you next time. Bye-bye. Bye!